nandito po tayo ngayon sa Brandon at dito ako sa may Harmony kung saan nagpa-check up ulit ako noon. Ano ba yun? Matagal na yun eh, last year pa ata yun. So kailangan ko magpa-check up ulit kasi sayang din naman yung binabayaran tax dito. Kaya ang lubos-lubusin na rin yung papacheck up, libre naman eh. Nga po pala, libre ang tax dito kasi, libre ang medical dito kasi meron po kaming binabayaran tax. Hindi, kinakaltas po yan sa sweldo namin, dun mismo sa tax. 9:04 at maaga-aga tayong dumating. Kala ko nga late na ako kaso hindi pa pala. So ayun, alas 10 mag-antay pa tayo. May nauna na kanina sa akin eh. Si Lolo. Hindi ko pwedeng ipakita kanina sa video eh, baka magalit. Pasko pa rin po nila dito. Ayan. You can sit down there. So ayan mga tropa, nandito na naman tayo sa loob ng clinic ni Dr. Susie. Yung kasama tayo sa vlog. Ayun, at saka kasama ko nga pala, kausap ko ang aking pamilya. Ayan. Hello. Hello, hi guys. Hello. Mag-wave ka, mama. Wait, nandito tayo sa clinic ngayon. Ayan, magpapa-check up ako. Ayan. Hello. Kapatid ko nasa Laguna. Kasama na kami sa vlog. Saka si mama nasa Bigan. Ayan. Habang papa-check up ako, kausap ko sila. Kasama tayo sa vlog niya, mama. Oh. Wait. Dito tayo ngayon sa lab at kukuha na ako ng blood pressure at hindi ko alam kung ano pa. So, antayin natin. At meron akong good news at bad news. Mamaya sabihin natin kung ano yung good news at bad news. So sa ngayon, antayin ko muna yung titingin sa akin ng blood pressure ko. Are we good? Okay, so katatapos lang ng check-up ko dito sa Harmony. Ayan, dito po tayo sa Harmony. Dito sa Brandon, Manitoba. At kung gusto nyong magpa-check up, dito lang. Salamat kay Dr. Susie Habesh. Ayan. Sinabi ko kasi, nagpaalam ako kay doktora kung nagbibideo ako. Sabi niya, oh okay, maganda yan. I-promote mo tong clinic, sabi niya. So, ayun. Sinasabi ko na rin na kung gusto niyo magpa-check up, punta po kayo dito sa Harmony. Yung mga nandito sa Manitoba, ay malapit dito sa Brandon. Ayan. Ang nangyari pala sa akin mga katropa, bale, ang nararamdaman ko kasi, nahihilo ako tapos sumasakit yung batok ko dito nitong mga nakarang araw. So ang sabi ng doktor, tiningnan niya yung history ko kung meron akong something like pag nagsisipon ako lagi. Sabi ko meron akong allergic rhinitis. Tapos tiningnan niya dito sa tenga ko. So ang dahilan pala ng pagkamin yung biglang nahihilo ko tsaka sumasakit dito ko dahil doon sa allergic rhinitis ko na nagkakaroon ng something like bumabara, ganun. Tapos meron pala akong vertigo. Ayun, vertigo. Kaya pala nagkakaroon na nihilo-hilo ako pagka ganun eh. Tapos nagkaroon ako ng ECG kanina. So tiningnan yung heartbeat ko at saka blood pressure ko na rin. So good naman, yun ang good news. Wala akong hypertension o high blood. So pwede pa akong kumain ng karne. Pero hindi, joke lang yun. Limit lang. Kahit naman wala ko hindi wag ko namang abusuhin yung sarili ko dito. Tapos tinanong ko na rin kung baka may mga tao baka may nakaka-experience din ito, yung nagri-ring. Walang tigil na ring sa pandinig. Like for example, yung ganon, hindi tumitigil. So ngayon, yun ang ginawa sa akin, ECG. Good news, wala akong hypertension. At
kailangan maging healthy living talaga dito. Vertigo, babalik ako dito pagkatapos ng blood chem ko. So yun mga tropa, no? Ngayon ang pupuntahan ko, punta naman ako dun sa FYI para sa mata. Papacheck up naman ako ng mata. Halimutan ko palang i-update yun. So punta tayo dun mga tropa. Nandito tayo ngayon sa Shoppers Mall mga katropa. At dito kasi nandito yung yung FYI kung saan ako magpapacheck up ng aking mata. Nagpunta na kami dito, sama ko si na Richard. Magpa-check up si Richard ng mata. Ngayon ako naman. Actually matagal na nilang sinasabi sa akin pa-check up ako. Ngayon ko lang ito naasikaso. Kasi medyo lumalabo ng yung may eyeglass kasi ako ditong dala ko nun galing pang Pilipinas, pero nasa 100 yata yung grado nun. 100, ewan ko 100. Medyo mahina na. Medyo may mga malilit na letra, hindi ko na masyadong nababasa. Kaya ganun, so kailangan ko na magpa-check up. Anyway, cover naman to ng insurance namin sa company namin FYI. So kakalabas lang natin galing dun sa FYI at may mga nakausap tayong mga kaibigan kanina. So hindi ako na check up ngayon dahil wala akong appointment. At dahil nagugutom ako, hanap tayo ng makakainan. Ito yung ating breakfast at saka lunch na rin. Isang kainan na lang. Nagutom kaya kailangan din magpalakas. Nung time na nag-video ako, pumunta kami dito, kasama ko si Willie. Tapos bumili kami ng sapatos niya na rin ng company namin. Tapos ngayon ako naman tong bibili kasi ngayon ko lang nakuha yung voucher ko para dito sa pagkuha namin ng company shoes namin. Maganda rin to, no? Ayan, no? Black issue. Ayan. So ayan, may tatak din yan. Pero tingnan natin kung pwede to. Bale, meron kasing mga limited na pwedeng bilhin lang, kunin na sapatos. So nandito yung mga listahan. Yung iba, impression nasa 215, 220, mga ganun. Pinakamababa rito is nasa 170. So pero ang issue sa amin is $200 Canadian dollar yun. So pag 170 yung nakuha namin, ibig sabihin yung $30 wala na sukli. Pero okay na rin yun kaysa gumastos ka ng 170, di ba? At least ito, ang benepisyong nakukuha namin sa aming kumpanya. Gaya nga nasabi ko nun, previous na. So ito, pangatlong sapatos ko na itong nakukuha. Okay naman siya. At mas okay na to kasi yung paa ko masyadong malapad. Okay naman na siya. Fit. Right. So my voucher. Thank you very much. Right. Okay, so yun mga katropa, nakuha na natin yung ating sapatos. Ayan, issue to ng ating company. At medyo nagkaroon ng konting aberya, problema. Kasi etong sapatos, ang presyo nito is nasa, pag binili mo to dito pag binili mo to dito, ang presyo nito ay nasa 279.99. Wala pang tax yun wala pang tax yun. Tapos dahil nga nasa counter na ako, akala ang laki na ng babayaran ko, almost 300 na kasama na tax time na yon. So nung binayaran ko, nung magbabayad na ako, nagka problema, kaya nagulat ako, akala ko 199 yung sapatos, kaya ang namin, issue namin is 200 So nagtaka ako, ba't laki? Sabi ko,
So nung tinanong ko, may kunting problema pala. So nung pinakita ko yung brochure, ayun na, nalaman na nila na yung presyo ng sapatos na to na kinuha ko is 199. Pero ang binayaran ko lahat is $223.99. So ang tax nito is nasa $23.99. Not bad, di ba? May tax pa rin pala dito. At least nakalibre tayo ng 200. Ay, so yan mga tropa, no? Iwan ko lang muna tong sapatos ko dito sa sasakyan. Tapos punta tayo doon sa sa Home Depot. Meron akong titingnang karton. Ay, container na paglalagyan ko ng mga PlayStation collection ko. Alright. Nung nagpa-check up ako last year, nagpa-MIR ako noon. So in-schedule na ako for MIR, magnetic resonance image, MRI pala. MIR ako ng MRI pala. So yun nga, yung video na napanood nyo na pumunta kami ni Renzi, doon ako nagpa-check up, nagpa-scan noon. At matagal din bago ko na-follow up yung resulta. May tagal kong inantay. Kailan ba yun? May yata ako nagpa-check up noon. Ay hindi May, March pala. March ako nagpa-check up noon. Tapos ang MRI ko is August. Ngayon natapos ang August last year. Tapos ang follow up ko ngayon. Ang haba ng follow up, di ba? Anyway, ang outcome pala ng scan sa akin is meron akong arthritis both knee. Ayan. Kaya sumasakit. Pero ngayon hindi naman sa sumasakit. Ang sabi ko sa kanya, hindi naman sa sumasakit kasi lakad ako ng lakad at saka walking ng walking at saka trabaho. So pagka pala ganun yung ginagawa, nagkakaroon ng movement, so nawawala siya. So ngayong spring, summer, walking, jogging na naman, ganun, para ma-exercise tong tuhod ko at hindi sumakit. Kasi yun nga ang advice ni doktora. Ito yung hinahanap ko, ito, yung malalaki na to, ganyan. Malalaking ganito. Actually, ewan mo, may mas malaki pa dito kasi moving box yung tawag yan eh. Moving box daw, strong box. Meron pa akong nakita mas malaki dyan eh, hindi ko lang alam. Nakita namin noon ni Renzi nung meron kang vlog na pumunta kami dito, tapos yung mga gamit na, kasi mahilig kasi talaga ako mag-collect eh, kaya minsan nasasayang yung pera ko. Ngayon nandun sa Pinas yung mga gamit ko na hindi ko nagagamit. Ay, pero ngayon nandito naman na ako. Sana hindi masayang. Ay, wala. Meron malalaki kaso wala yung hinahanap ko. Against the light ako. Madilim na yung mukha ko. Ang ganda na ng ngayon eh. Ito sa amin eh. Dito sa Manitoba, Brandon. Ayan. Maganda na yung panahon. Ayan, di ba? Dapat ganito pala tayo, no? Habang naglalakad tayo, ganyan. Madilim, against the light eh. Nandito ako ngayon sa Walmart. At may bibilin lang kasi ako. Kasi dun sa Nipawa, medyo bihira na ako makakita nito eh. Brief. Karamihan kasi nandun sa Nipawa, ganito lang, boxer. Ganyan lang. So eto, wala akong ganito eh. Yung mga brief ko, as in sobrang butas-butas na talaga. Hindi ako nahihiyang sabihin. Kasi totoo naman eh. Yung iba nga, brief ko pa yung galing pa akong Pilipinas eh. Yun. So kailangan ko na rin bumili ng kapalit ng aking brief. Kasi wala na eh. Butas na sa gitna, butas pa sa likod. Ang tanong, gusto ko sanang itry kung kasya ba sa akin. Pwede kaya yan sa fitting room. Isukat ko to dyan sa fitting room. Tapos pag hindi ko na gusto, balik ko na lang. Right? And I was
so disappointed with them. Very nice. Grabe, so... Ayan, tapos na tayong mag-grocery ng konti dito sa Walmart. At kailangan nating umuwi. Yung palang nakita nyo kanina mga tropa, yung disabled na sa wheelchair kanina. Ayun na, nagtatrabaho sa Walmart. At least yun, nakakatulong sila na pagkaroon ng kahit konting income. Siguro mga minimum yung sweldo nila doon. Kasi parang ang labas nun, nag-entertain siya ng mga bata sa Walmart nung time na yun. Yun yung nakita ko at napansin ko. Tayo pauwi na at nasan na ba yung sasakyan ko? Sige lang mga tropa, no? Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-subscribe, mag-comment kung ano yung masasabi nyo. Share niyo yung mga experience nyo rin. Tapos tawag dito, i-share nyo na rin yung video natin para mas madaming makapanood. At pag nag-subscribe po kayo, select all po para ma-notify po kayo sa lahat ng mga video ko na i-upload. Maraming salamat po mga katropa. Ciao. Baby, you give me ice and fire. Hindi naman lawlaw, pero butas.